Magandang araw! Sa ating aralin ngayon, pag-uusapan natin kung paano natin maipapakita ang kagandahang loob sa ating mga magulang, lolo at lola, tiyuhin at tiyahin, at iba pang nakatatanda sa ating pamilya. Sa aralin ito, inaasahang matutuhan mong makilala ang wastong paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga mas matanda at nakatatanda. Maipaliwanag kung bakit mahalagang igalang at mahalagahan ang kanilang dignidad, karanasan at karunungan. At maisabuhay ang wastong pakikipag-ugnayan sa mga nakatatanda sa pamilya. Isipin mo, nagmamadali ka dahil may mahalaga kang pupuntahan. Nakita mo ang iyong lolo na nahihirapang maglakad habang may bitbit na mabigat na gamit. Ano ang gagawin mo at bakit? Marahil may magsasabi, tutulungan ko po siya. May iba naman marahil na magsasabing, tatanungin ko muna kung kailangan niya ng tulong. Pero ano nga ba ang tawag sa kusang paggawa ng mabuti, pagtulong at pagpapakita ng malasakit sa iba? Ang tawag dito ay kagandahang loob. At iyan ang ating pag-uusapan ngayon, kung paano natin maisasabuhay ang kagandahang loob sa pakikipag-ugnayan sa mga mas matanda at nakatatanda sa ating pamilya. Ano ang ibig sabihin ng kagandahang loob? Ang kagandahang loob ay kusang paggawa ng mabuti sa kapwa ng may paggalang, malasakit, kabaitan at pag-unawa. Sino naman ang mga mas matanda at nakatatanda? Ang mga mas matanda o elders ay mga taong mas matanda sa atin tulad ng magulang, tiyuhin at tiyahin, kuya at ate at mga nakatatandang kamag-anak. Ang mga nakatatanda o may gulang o elderly naman ay mga taong nasa mas matandang yugto ng buhay tulad ng lolo, lola, mga senior citizen at iba pang matatandang miyembro ng pamilya. Narito ang ilang mga wastong paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga mas matanda at nakatatanda. Una, gumamit ng magagalang na salita. Gumamit ng po, opo, salamat po, at iba pang magagalang na pananalita kapag nakikipag-usap. Ang mga simpleng salitang ito ay malaki ang ipinapakitang pagpapahalaga. Sumunod, ipakita ang paggalang sa kilos. Ang paggalang ay hindi lamang nasa salita. Nakikita rin ito sa ating mga kilos tulad ng pagbati ng maayos, pagmamano, pag-aalok ng upuan, pagbubukas ng pinto, at pakikinig habang nagsasalita sila. Sumunod ay alalahanin sila. Ang pag-alala ay isang paraan upang maipadama natin na mahalaga sila sa atin. Tulad ng pagsasabi ng, kumusta po kayo? Nakapagpahinga na po ba kayo? O may kailangan po ba kayo? O pagbati sa kanila sa kanilang kaarawan. Ika-4, tumulong kung kinakailangan. Tumulong sa mga bagay na nahihirapan silang gawin habang iginagalang ang kanilang kakayahan at pasya. Mahalagang alamin muna kung kailangan nila ng tulong dahil ipinapakita natin ang paggalang sa kanilang dignidad at kakayahang magpasya para sa sarili. Halimbawa, mas magandang sabihin na, Lolo, kailangan niyo po ba ng tulong? Sa halip na, Lolo, tulungan ko po kayo kasi hindi niyo kaya. Ang mga tulong na maaari nating gawin ay magdala ng mabigat na gamit, tumulong sa gawaing bahay, tumulong sa paggamit ng cellphone, umalalay sa paglalakad kung kinakailangan, at magpaalala tungkol sa kanilang mga gawain kung ipinagkatiwala sa iyo. At panghuli ay makinig at makipag-usap ng maayos. Bigyan sila ng buong atensyon at huwag silang bastusin o pagsalitaan ng hindi maganda. Ang pakikinig ay isang simpleng paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa kanila. Kung may sarili kang opinyon o hindi ka sumasang-ayon sa kanilang pananaw, maaari mo itong ipahayag ng magalang at mahinahon. Halimbawa, kung hindi ka sumasang-ayon, mas mabuting sabihin na, nauunawaan ko po ang inyong sinabi. Maaari ko rin po bang sabihin ang aking pananaw? Sa halip na, mali po kayo. Para sa ating gawain, tingnan at unawaing mabuti ang bawat sitwasyon. Tukuyin kung ang ipinakitang kilos o paraan ng pakikipag-ugnayan sa mas matanda o nakatatanda ay wasto o hindi wasto. Nakita ni Ana ang kanyang lola na may bitbit na mabigat na bag. Lumapit siya at nagsabi, "Lola, tutulungan ko po ba kayo?"
Ang kilos na ipinakita ni Ana ay wasto, magaling. Sumunod, habang nagsasalita ang tatay ni Marco, patuloy siyang naglalaro sa kanyang cellphone at hindi nakikinig. Ang kilos na ipinakita ni Marco ay hindi wasto. Isa pa, tinawanan ni Ben ang kanyang lola dahil mabagal itong maglakad. Ang kilos na ipinakita ni Ben ay hindi wasto. Ikaapat, nang makita ni Ryan ang kanyang lola na nakatayo, inalok niya ito ng kanyang upuan. Ang kilos na ipinakita ni Ryan ay tama, wasto ito. At panghuli, sinabihan si Lisa ng kanyang tiyahin na mag-ingat sa pagtawid sa kalsada. Nakinig siya at nagsabing, salamat po sa paalala. Ang kilos na ipinakita ni Lisa ay wasto, magaling. Ngayon, alamin naman natin kung bakit mahalagang isabuhay ang wastong pakikipag-ugnayan sa mga mas matanda at nakatatanda. Kapag tayo ay nakikipag-usap at nakikitungo ng may paggalang, malasakit at kagandahang loob sa mga mas matanda at nakatatanda, ipinapakita natin na pinahahalagahan at kinikilala natin ang kanilang dignidad, karanasan at karunungan. Sa pagkilala natin sa kanilang dignidad, kinikilala natin ang kanilang halaga bilang tao. Kahit matanda o mahina na, sila ay may halaga at karapatang dapat igalang ng bawat tao. Halimbawa, sa halip na pagtawanan si Lolo dahil mabagal siyang maglakad, alalayan mo siya at tanungin kung kailangan niya ng tulong. Sa pagkilala naman natin sa kanilang karanasan, pinapahalagahan natin ang kanilang mga natutuhan sa buhay. Ang mga mas matanda at nakatatanda ay dumaan na sa maraming karanasan. Maaaring may mga natutuhan sila mula sa mga tagumpay, pagkakamali, at pagsubok na kanilang hinarap. Mula sa kanilang karanasan, maaari tayong matuto tungkol sa pamilya, pakikipagkapwa, wastong paggamit ng pera, pag-aaral at trabaho, pagpapasya, at pagharap sa mga pagsubok. Halimbawa, kung may mahalaga kang desisyon tungkol sa iyong pag-aaral, maaari mong pakinggan ang payo ng iyong magulang o lolo at lola dahil maaaring may karanasan sila na makatutulong sa iyo. Sa pagkilala naman natin sa kanilang karunungan, kinikilala natin ang mga kaalaman at mabubuting payo. Maraming karunungan ang maaaring matutuhan mula sa mga nakatatanda na maaaring magsilbing gabay sa atin. Halimbawa, kung may mahalagang desisyon kang gagawin, maaaring makatulong ang pakikinig sa payo ng iyong magulang o lolo at lola. Hindi ibig sabihin na lahat ng kanilang sinasabi ay otomatikong tama, ngunit mahalagang pakinggan, unawain at pag-isipang mabuti ang kanilang payo. Tandaan, ang dignidad, karanasan at karunungan ng mga mas matanda at nakatatanda ay maaaring magsilbing gabay sa ating mga pagpapasya at pagbuo ng pananaw sa iba't ibang issue. Ngunit tandaan din na mahalagang makinig at matuto mula sa kanila habang ginagamit natin ang ating sariling pag-iisip upang suriin at pag-isipang mabuti ang kanilang mga payo. Paano kung masungit ang nakatatanda? Manatiling magalang at mahinahon. Paano kung hindi kayo magkasundo? Makinig at ipahayag ang sariling pananaw ng maayos. Paano kung kailangan niya ng tulong? Mag-alok ng tulong kung ligtas at naaangko. Paano kung wala siyang hinihinging tulong? Ipakita pa rin ang malasakit sa pamamagitan ng simpleng pag-alala at pakikipag-usap. Ating pagnilayan ang mga natutuhan natin sa araling ito. Basahin at sagutin ang mga katanungan sa inyong GMRC notebook. Una, ano ang pinakamahalagang natutuhan ko tungkol sa pakikipag-ugnayan sa mga nakatatanda? Sumunod, sino sa aking pamilya ang nais kong higit na mapahalagahan? Sumunod, ano ang isang bagay na maaari kong gawin upang maipakita ang aking kagandahang loob sa kanya? At bakit mahalagang pakinggan at igalang ang mga nakatatanda? Atin namang subukin ang inyong kaalaman. Ipakita sa guro ang mga kasagutan para sa pagwawasto. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at hindi kung hindi. Una, dapat gumamit ng magagalang na salita sa pakikipag-usap sa nakatatanda. Sumunod, hindi mahalaga ang karanasan ng mga nakatatanda.
Ikatlo, maaari nating tulungan ang nakatatanda kapag kailangan niya ng tulong. Ikaapat, maaari tayong magkaroon ng ibang pananaw, ngunit dapat itong ipahayag ng magalang. At panghuli, ang pagsigaw ay paraan ng pagpapakita ng paggalang. Atin namang isabuhay ang ating natutunan. Sumulat ng 3 konkretong bagay na gagawin mo ngayong linggo upang maipakita ang kagandahang loob sa isang nakatatanda sa inyong pamilya. Mahalaga na malinaw ninyong maipakita ang kagandahang loob at wastong pakikipag-ugnayan. Halimbawa, madalas sumakit ang likod ng aking lola dahil sa pagtitinda ng mga gulay sa buong maghapon. Tatanungin ko siya kung maaari kong hilutin ang kanyang likuran para mabawasan ang kanyang nararamdamang pananakit. Tandaan, hindi natin kailangang gumawa ng napakalaking bagay upang maipakita ang kagandahang loob. Minsan, sapat na ang isang magalang na salita, isang taos-pusong pakikinig, at isang kamay na handang tumulong. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita tayo sa Term 2.